Ngayon, pag-usapan natin yung pagiging empleyado tsaka pagiging negosyante. So sa pagiging empleyado, ito yung mga tao na they work 8 hours a day. Kumbaga, they exchange time and effort para kumita sila. In short, ito yung mga tao na no work, no pay. Tsaka hindi nila kontrolado yung income nila kasi yun nga, they exchange time and effort para magkaroon sila ng income. At the same time, same routine ng life, ulit-ulit ang cycle, gigising ng umaga para mag-work kasi bawal malate. Yan po yung routine o yan po yung pagiging empleyado. So dito naman tayo sa pagiging negosyante. Sa pagiging negosyante, yes, sa umpisa, you need to invest time and effort para sa negosyo mo. Aralin mo muna yung negosyo mo, kumbaga papalaguin mo muna yung negosyo mo, i-build mo muna yung negosyo mo. Pero guys, pag yung negosyo na yun lumago, pag yung negosyo mo na yun is lumaki na, darating yung time na less effort, less time na lang yung ilalaan mo sa negosyo mo, pero kumikita ka na. Darating yung time na kahit wala ka nang ginagawa, kumikita ka. Ito yung tinatawag na no work with pay. Alam nyo guys, ito yung isa sa pinakasekreto ng mga mayaman. Bakit sila lalong yumayaman? Ito yung tinatawag na law of leverage. Kumbaga, to duplicate your time and effort to other people. Kumbaga guys, yung mga tao na under sa organization mo, under sa business mo, sila na po yung nagbibigay ng effort, nagpo-produce ng income sa'yo. Pero ikaw kumikita. Pero ito yung good news. Lahat ng tao na under sa'yo is kumikita. At the same time, ikaw kumikita rin. Lahat kayo kumikita. Pero ikaw, less effort dun sa mga tao na na-build mo, dun sa mga tao na under sa negosyo mo. Ganun kaganda ang pagiging negosyante. Sa umpisa ka lang mag-invest ng time and effort. Sa umpisa ka lang magsisipag kasi bibuild mo yung negosyo mo. Pero once na-build mo yung negosyo mo, once lumago na yung negosyo mo, guys, magkakaroon ka ng maraming oras na tira para sa sarili mo at para sa family mo. Unlike sa pagiging empleyado, di ba? Everyday, same cycle ng life kasi nga no work, no pay. Yan po yung pagkaiba ng pagiging negosyante sa pagiging empleyado. So, ang tanong ko ngayon, saan ka sa dalawa? Negosyante ka ba o empleyado? I-comment mo yung sagot mo dyan para malaman natin.